Minamahal kong anak, naririto ako ngayon, nagsasalita sa kaibuturan ng iyong puso. Ang aking tinig ay tulad ng hangin sa umaga, banayad ngunit puno ng kapangyarihan, dala ang init ng aking pag-ibig na handang yakapin ang bawat bahagi ng iyong pagkatao. Sa gitna ng katahimikan, sa sandaling ito, buksan mo ang iyong puso. Hayaan mong umagos ang aking mga salita tulad ng isang ilog na nagbibigay buhay, na dumadaloy sa mga tuyong lupa ng iyong mga pangarap, nagpapabango sa mga bulaklak ng iyong pag-asa, at nagbibigay ng lakas sa mga punong matagal ng hinintayang ulan. Isipin mo ang isang umaga sa probinsya, kung saan ang mga sinag ng araw ay unti-unting sumisilip sa mga bundok, nagpapaliwanag sa mga palayan na basa pa ng hamog. Ang mga ibon ay umaawit, at ang hangin ay dala ang amoy ng bagong lutong pandesal mula sa isang malapit na panaderya. Sa sandaling ito, naririto ako, anak ko, katabi mo, hinintay kang magbukas ng iyong mga mata sa aking presensya. Hindi ako ang Diyos na malayo, nakaupo sa isang tronong hindi maabot. Ako ang Diyos na kasama mo sa bawat hakbang, sa bawat tawa, sa bawat luha, at sa bawat sandali ng katahimikan. Ang mensaheng ito ay para lamang sa iyo, isang liham ng pag-ibig mula sa aking puso patungo sa iyo. Anak ko, alam ko ang bigat ng mga hinintay mo. Alam ko ang mga gabing hindi ka makatulog kapag ang mga tanong ay dumadagsa sa iyong isipan. Panginoon, bakit ganito ang buhay ko? Kailan darating ang sagot sa aking mga dasal? Alam ko ang mga sandaling naramdaman mo ang pag-iisa na parang ang mundo ay nakalimot sa iyo. Ngunit naririto ako upang sabihin sa iyo, hindi ka kailanman nag-iisa. Ang bawat tibok ng iyong puso ay isang paalala ng aking pag-ibig. Ang bawat hininga mo ay isang regalo mula sa akin, isang pangako na ang iyong kwento ay malayo pa sa katapusan. Hinihikayat kita ngayon, minamahal ko, na huminto sandali. Isara mo ang iyong mga mata at damhin ang aking presensya. Hayaan mong mawala ang ingay ng mundo, ang mga alalahanin tungkol sa pera, ang mga salita ng iba na nagpapabigat sa iyo, ang mga plano na hindi natupad. Sa katahimikan, maririnig mo ang aking tinig na nagsasabing, anak ko, minamahal kita. Ikaw ay sapat. Ikaw ay aking nilikha, isang kayamanan na walang kapantay. Hayaan mong ang aking pag-ibig ay tulad ng isang kumot na yumayakap sa iyo sa isang malamig na gabi na nagbibigay ng init at kapayapaan. Sa kulturang Pilipino, ang pamilya ay mahalaga. Tulad ng isang lola na laging handang magkwento sa kanyang mga apo, naririto ako, handang magbahagi ng aking mga pangako. Tulad ng isang ama na laging handang magbigay ng payo, ako ay naririto upang gabayan ka. At tulad ng isang kaibigan na laging nandyan upang makinig, ako ay nakikinig sa bawat dasal mo kahit ang mga hindi mo masabi ng malakas. Ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago kahit na ang mundo ay puno ng kaguluhan. Ito ay tulad ng dagat sa dalampasigan ng Boracay, malalim, walang hanggan at laging naroroon kahit ang mga alon ay magbabago. Minamahal ko, ang mensaheng ito ay simula lamang. Ito ay isang paanyaya na maglakbay kasama ko upang tuklasin ang mga plano ko para sa iyo. Ang bawat salita ko ay isang binhi, itinanim sa lupa ng iyong puso. At sa tamang panahon, makikita mo ang mga bunga nito. Kagalakan na hindi maipaliwanag, kapayapaan na hindi naalis ng mga problema, at pag-ibig na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay. Kaya't ngayon, buksan mo ang iyong puso ng mas malawak. Hayaan mong ang aking tinig ay maging musika na gagabay sa iyo sa bawat araw. Handa ka na ba, anak ko, na makinig at magtiwala? Naririto ako, naghihintay, puno ng pag-ibig na hindi kailanman maubos. Sa mga darating na araw, minamahal ko, maraming hamon ang sasalubong sa iyo. Ang buhay ay tulad ng isang paglalakbay sa dagat. May mga araw na kalmado ang tubig, at may mga araw na dumadagundong ang mga alon na parang handang lamunin ang iyong bangka. Ngunit tandaan mo ito, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ako ang iyong kapitan, ang iyong gabay, ang iyong kanlungan sa gitna ng bagyo. Kapag ang hangin ay humihiyaw at ang mga ulap ay nagdidilim, tumingin ka sa akin at makikita mo ang liwanag na hindi kailanman maglalaho. Ang mga hamon ng buhay ay maraming anyo. Maaring ito ay isang problemang pinansyal, ang mga bayarin na dumarami, ang suweldo na hindi sapat o ang pangarap na negosyo na hindi natutupad.
Maaring ito ay isang laban sa loob ng iyong puso. Ang mga salita ng iba na nagpapadama sa iyo ng kawalan ng halaga, ang mga alaala ng nakaraan na patuloy na bumabalik, o ang mga pag-aalinlangan na nagpapabagal sa iyong mga hakbang. Maaring ito ay isang sakit sa katawan, isang dalamhati sa pamilya, o isang pangarap na parang lalong lumalayo sa bawat araw. Ngunit sa bawat hamon, naririto ako. Isang kuta na hindi kailanman magigiba, isang kalasag na laging handang protektahan ka. Isipin mo ang isang magsasaka sa probinsya na nagtatanim ng palay sa ilalim ng init ng araw. Minsan ang ulan ay hindi dumarating at ang kanyang mga pananim ay nalalanta. Ngunit hindi siya sumusuko. Patuloy siyang nagtatanim, umaasa at nagtitiwala na ang ani ay darating. Ganyan ang iyong buhay, anak ko. Ang mga hamon ay tulad ng mga tuyong panahon. Ngunit ang iyong pananampalataya ay ang binhi na lalago sa kabila ng lahat. At ako ang Diyos na nagpapadala ng ulan, na nagbibigay buhay sa mga pangarap na inakala mong nawala na. Hayaan mong magkwento ako ng isang maikling kwento. Si Maria, isang dalaga mula sa iyong maliit na barangay, ay nangarap maging nurse. Ngunit ang kanyang pamilya ay walang sapat na pera para sa kanyang pag-aaral. Isang araw, natanggap niya ang balitang hindi siya nakatanggap ng scholarship. Sa gabi, habang naglalakad siya sa ilalim ng mga bituin, umiyak siya at nagdasal. Panginoon, bakit ganito? Ano pa ang dapat kong gawin? Sa katahimikan, naramdaman niya ang aking tinig. Maria, anak ko, magtiwala ka. Ang bawat hakbang mo ay bahagi ng aking plano. Kinabukasan, isang kapitbahay ang nag-alok ng tulong at isang organisasyon ang nagbigay ng pagkakataon para sa kanyang edukasyon. Ngayon, si Maria ay isang nurse na naglilingkod sa kanyang komunidad ng may pag-ibig. Minamahal ko, tulad ni Maria, ang iyong mga hamon ay hindi ang katapusan ng iyong kwento. Ang bawat luha mo ay aking nasaksihan. Ang bawat sakit ay aking nadama. Kapag ang lahat ay tila naliligaw, tandaan mo ang mga salita sa Biblia. Huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo. Huwag kang mag-alala sapagkat ako ang iyong Diyos. Ang aking lakas ay sapat para sa iyo. Ang aking pag-ibig ay laging naroroon. Tulad ng isang parola sa gitna ng madilim na dagat na gumagabay sa iyo pabalik sa tamang landas. Hinihikayat kita ngayon na gawin ito. Magsulat ng isang bagay na nagpapabigat sa iyo. Maaring ito ay isang problema, isang takot, o isang pangarap na parang imposible. Pagkatapos, ilagay ang papel na iyon sa isang lugar na espesyal, marahil sa harap ng isang kandila o sa ilalim ng iyong unan, at magdasal, Panginoon, inilalagay ko ito sa iyong mga kamay. Sa bawat araw, kapag nakikita mo ang papel na iyon, tandaan mo na ako ay kasama mo, nagtatrabaho sa likod ng mga bagay na hindi mo pa nakikita. Ang iyong pananampalataya, kahit kasing liit ng buto ng mustasa, ay sapat upang ilipat ang mga bundok ng iyong buhay. Anak ko, ang mundo ay maaring magdulot ng kaguluhan, ngunit ako ang iyong kapayapaan. Ang mga tao ay maaring magmalaki o magmalupit, ngunit ako ang iyong halaga. Kapag ang lahat ay tila imposible, tandaan mo na ako ang Diyos ng mga imposible. Magtiwala ka, magpatuloy, at hayaan mo akong maging liwanag na gagabay sa iyo sa bawat unos. Ang iyong paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pagtagumpayan ng mga hamon. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng aking pag-ibig, ng iyong layunin at ng kagalakan na naghihintay sa kabilang panig. Isang araw, sa isang maliit na barangay na napapaligiran ng mga puno ng niyog at palayan, may isang babaeng nagngangalang Althea. Siya ay isang ina na puno ng pag-ibig, isang manggagawa na laging maaga sa kanyang trabaho sa isang maliit na tindahan sa palengke, at isang pangarapin na nagnanais ng mas magandang buhay para sa kanyang pamilya. Ang kanyang ngiti ay tulad ng sinag ng araw sa umaga na nagbibigay liwanag kahit sa mga abalang araw ng pamamalengke. Ngunit sa likod ng kanyang mga tawa at masiglang magandang umaga sa mga suki, may mga lihim na hinintay siyang nagpapabigat sa kanyang puso. Isang umaga, habang inihanda ni Althea ang almusal, sinigang na isda na paborito ng kanyang anak na si Miguel, natanggap niya ang balitang nawalan siya ng trabaho. Ang tindahan kung saan siya nagtatrabaho ay sasara dahil sa kahirapan ng negosyo. Ang kanyang mundo ay parang gumuho.
Paano ko bubuhayin si Miguel? Tanong niya sa sarili habang tinitigan ang mga ulap sa labas ng bintana. Ang kanyang anak na 6 na taong gulang ay biglang nagkasakit din. Isang lagnat na hindi nawawala kahit na pinapainom siya ng gamot. Ang bawat araw ay naging laban. Ang paghintay sa pila sa barangay health center, ang mga gabing walang tulog dahil sa pag-aalaga kay Miguel, at ang mga sandaling hinintay niya ang sagot mula sa mga hiniraman ng pera. Sa isang gabi, habang natutulog ang buong barangay at ang tanging tunog ay ang mga kuliglig sa labas, nakaupo si Althea sa kanyang maliit na silid. Sa harap ng isang kandilang nagsisilbing ilaw, umiiyak siya. Ang kanyang mga luha ay tulad ng ulan sa tagaraw, tahimik ngunit mabigat. Hawak ang isang lumang rosaryo na bigay ng kanyang lola, nagdasal siya. Panginoon, hindi ko na alam ang gagawin. Tulungan mo po ako. Huwag mo po kaming pababayaan. Sa katahimikan ng gabi, isang banayad na tinig ang narinig niya sa kanyang puso. Althea, anak ko, huwag kang matakot. Ang bawat luha mo ay aking nasaksihan. Ang bawat sakit ay aking nadama. Hindi kita iwan. Ang tinig na iyon ay tulad ng haplos ng isang ina na nagbigay ng init sa kanyang nagielong puso. Hindi agad nagbago ang kanyang sitwasyon. Ang pera ay nanatiling kulang at ang lagnat ni Miguel ay patuloy na nag-aalala. Ngunit sa loob ng kanyang puso, isang bagong lakas ang sumibol. Nagsimula siyang magtiwala ng lubos. Sa umaga, sa halip na magmukmok, naglakad siya sa palengke upang maghanap ng bagong trabaho. Nakipag-usap siya sa mga kapitbahay, humingi ng payo at nagboluntaryo sa barangay upang makatulong sa mga programa para sa mga bata. Ang kanyang mga hakbang ay maliit, ngunit bawat isa ay puno ng pananampalataya. Isang araw, habang naglilinis siya ng bakuran, isang matandang suki mula sa palengke ang lumapit sa kanya. Althea, narinig ko ang nangyari sa iyo. May kilala akong may-ari ng isang maliit na karinderya na nangangailangan ng katulong. Gusto mo bang subukan? Ang puso ni Althea ay napuno ng pag-asa. Kinabukasan, nagsimula siyang magtrabaho sa karinderya, nagluluto ng adobo at pinakpet na nagpapalaganap ng amoy sa buong kalye. Ang kanyang mga ngiti ay muling bumalik at ang kanyang mga kwento habang naghahanda ng pagkain ay naging inspirasyon sa mga kumakain doon. Samantala, ang kalusugan ni Miguel ay unti-unting bumuti. Isang doktor mula sa isang NGO ang dumating sa kanilang barangay at nagbigay ng libreng check-up. Ang lagnat ni Miguel na matagal nang nagpapahirap ay tuluyang nawala. Ang doktor ay nagbigay rin ng gamot at payo na nakatulong kay Althea na pangalagaan ang kanyang anak. Sa mga sumunod na linggo, ang komunidad ay naging suporta ni Althea. May mga kapitbahay na nagbigay ng bigas, isang kaibigan na nag-alok ng damit para kay Miguel at isang pari na nagdasal kasama niya tuwing linggo. Ang kanyang buhay na dating parang madilim na gabi ay unti-unting napuno ng liwanag. Si Althea ay natutong magpasalamat sa maliliit na bagay. Ang amoy ng bagong luto na kanin, ang tawa ni Miguel habang naglalaro sa labas, ang mga sandaling nakakapag-usap siya sa kanyang mga bagong kaibigan sa karinderya. Ang kanyang pananampalataya ay naging tulad ng isang puno ng mangga sa kanilang bakuran. Matibay, lumalago at nagbibigay ng lilim kahit sa pinakamainit na araw. Ngayon, kapag tinitingnan ni Althea ang kanyang anak na tumatakbo at naglalaro, naaalala niya ang tinig na narinig niya sa gabi ng kanyang pag-iyak. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa pagtagumpayan ng kahirapan. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng aking pag-ibig na laging naroroon kahit sa pinakamadilim na sandali. Minamahal ko, ang kwento ni Althea ay isang paalala ng iyong mga laban ay hindi ang katapusan ng iyong kwento. Tulad niya, ikaw ay may lakas na magpatuloy dahil ako ang iyong kasama. Ang bawat hakbang mo, kahit gaano kaliit, ay isang patunay ng iyong tapang. At sa tamang panahon, makikita mo ang mga bunga ng iyong pananampalataya. Isang buhay na puno ng pag-asa, pag-ibig at mga pagpapalang hinintay mo. Minamahal ko tulad ni Althea, ikaw ay may kwento. Ang kwento mo ay natatangi tulad ng isang awitin na isinulat lamang para sa iyo. Maari ngayon ay nararamdaman mo ang bigat ng mundo, mga pangarap na tila hindi matupad, mga sugat na hindi gumagaling, mga laban na parang walang katapusan.
Maaring ikaw ay isang estudyante na hihirapan sa pag-aaral, isang magulang nag-alala para sa kinais ng iyong mga anak, o isang manggagawa na pagod sa araw-araw na laban. Ngunit naririto, ako upang sabihin sa iyo, ang iyong kwento ay hindi nagtatapos sa sakit. Ito ay isang simula ng isang bagong kabanata, isang kabanata ng tagumpay, pag-ibig at pagbabago. Isipin mo ang iyong buhay bilang isang paglalakbay sa isang kagubatan. May mga landas na puno ng bulaklak kung saan ang hangin ay sariwa at ang mga ibon ay umaawit. Ngunit may mga bahagi rin na madilim, puno ng mga tinik at putik kung saan ang bawat hakbang ay parang laban. Sa mga sandaling iyon, kapag ang lahat ay tila nawawala, tandaan mo na ako ang iyong gabay. Ang bawat hakbang mo, kahit gaano kaliit, ay isang patunay ng iyong lakas. Ang bawat dasal mo ay isang binhi na itinanim sa lupa ng aking mga pangako. At sa tamang panahon, makikita mo ang bunga nito, isang ani ng kagalakan, kapayapaan at kasaganaan. Sa kulturang Pilipino, ang kwento ng bawat isa ay konektado sa pamilya, komunidad at pananampalataya. Maaring ikaw ay tulad ng isang kabataang nangangarap maging inhinyero, ngunit nahihirapan sa pagbabayad ng matrikula. O marahil ikaw ay isang lola na nag-aalaga sa mga apo, nag-aalala kung paano sila mapapakain kinabukasan. O baka ikaw ay isang OFW, malayo sa pamilya, na nangungulila sa mga yakap ng mga mahal sa buhay. Ano man ang iyong kwento, ito ay mahalaga. Ang iyong mga laban ay hindi lamang para sa iyo. Ang mga ito ay bahagi ng isang mas malaking plano, isang tapiserya ng pag-ibig na aking hinabi para sa mundo. Hinihikayat kita ngayon na tanungin ang iyong sarili. Ano ang kwento ko? Ano ang mga pangarap na itinago ko sa aking puso? Ano ang mga sugat na hinintay ko na gumaling? Kumuha ng papel at isulat ang mga sagot mo. Huwag kang matakot na maging tapat. Ang iyong mga takot, ang iyong mga pag-asa, ang iyong mga pangarap ay mahalaga sa akin. Kapag isinulat mo ang mga ito, tandaan mo na ang bawat salita ay isang hakbang patungo sa pagbabago. Ang iyong kwento ay hindi tinukoy ng iyong mga pagkakamali o kabiguan. Ito ay tinukoy ng aking pag-ibig na laging handang buhatin ka sa bawat pagkakadapa. Isipin mo ang isang binata na nagngangalang Juan, isang mag-aaral na nahihirapan sa kanyang pag-aaral dahil sa kahirapan. Isang araw, naramdaman niya na gusto niyang sumuko. Ngunit sa isang simpleng sandali ng pagdarasal sa harap ng isang maliit na altar sa kanilang bahay, naramdaman niya ang aking haplos. Sinabi ko sa kanya, Juan, ang iyong pagsisikap ay hindi nasasayang. Magpatuloy ka. Mula noon, nagsimula siyang mag-aral ng mas maigi, humingi ng tulong sa kanyang mga guro at nakahanap ng part-time na trabaho upang suportahan ang kanyang pag-aaral. Ngayon, si Juan ay isang guro na nagbibigay inspirasyon sa mga batang tulad niya noon. Minamahal ko, ang iyong buhay ay puno ng potensyal. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang magsimula muli. Huwag kang matakot sa mga sugat ng nakaraan. Ang mga ito ay mga peklat na nagpapakita ng iyong tapang. Huwag kang mag-alinlangan sa iyong mga pangarap kahit gaano kalaki ang mga ito. Tulad ng isang puno na lumalago mula sa isang maliit na binhi, ang iyong mga pagsisikap ay magbubunga sa tamang panahon. Magtiwala ka sa aking plano at hayaan mo akong maging liwanag na gagabay sa iyo sa bawat hakbang. Isang lalaki ang nagngangalang Ben, isang artista na naninirahan sa isang abalang lungsod. Ang kanyang mga kamay ay parang may mahika. Bawat stroke ng kanyang paintbrush ay nagbibigay buhay sa mga canvas, mula sa mga tanawin ng dagat hanggang sa mga portrait ng mga matatanda sa kanyang komunidad. Ngunit sa kabila ng kanyang talento, ang puso ni Ben ay puno ng pag-aalinlangan. Sa tuwing ipinapakitahan niya ang kanyang mga likha sa mga gallery, naririnig niya ang mga salitang hindi ito sapat o kailangan mo pang mag-improve. Ang bawat pagtanggi ay tulad ng isang bato na dinagdag sa kanyang dibdib na nagpapabigat sa kanyang damdamin. Isang gabi, pagkatapos ng isa pang pagtanggi mula sa isang art exhibit, naglakad si Ben sa isang parke malapit sa kanyang bahay. Sa ilalim ng mga bituin, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay parang sumasayaw, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga pag-aalinlangan. Umupo siya sa isang bangko, tinititigan ng kalangitan at nagdasal. Panginoon,
Bakit parang hindi sapat ang lahat ng ginagawa ko? Ano ang silbi ng aking talento kung walang nakakita ng halaga nito? Sa katahimikan, isang banayad na simoy ng hangin ang dumampi sa kanyang mukha at narinig niya ang aking tinig. Ben, anak ko, ang iyong halaga ay hindi nakasalalay sa opinyon ng iba. Ikaw ay aking nilikha, isang obra maestra na puno ng layunin. Ang mga salitang iyon ay tulad ng isang kandila na sinindihan sa gitna ng madilim na silid. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa kanyang mga pintura, hindi bilang mga bagay na kailangang aprubahan ng iba, kundi bilang mga regalo na nagdudulot ng kagalakan. Kinabukasan, bumalik si Ben sa kanyang studio. Sa halip na magpinta para sa mga gallery, nagsimula siyang magpinta para sa kanyang komunidad. Gumawa siya ng mural sa isang pader ng barangay hall na naglalarawan ng mga bata naglalaro at mga magsasaka na nagtatanim. Ang mural ay naging usapan ng mga tao. Ang mga bata ay tumatakbo upang tingnan ito, at ang mga matatanda ay nagkukuwento tungkol sa kanilang kabataan habang tinititigan ang pintura. Isang araw, isang guro mula sa isang lokal na paaralan ang lumapit kay Ben. Ang mural mo ay nagbigay inspirasyon sa aming mga estudyante, sabi niya. Gusto mo bang magturo ng art workshop para sa kanila? Hindi makapaniwala si Ben. Ang kanyang talento na dating pinagdududahan niya ay naging tulay upang maabot ang mga puso ng iba. Sa mga sumunod na buwan, nagturo siya sa mga bata, tinulungan silang ipahayag ang kanilang mga pangarap sa pamamagitan ng kulay at hugis. Ang kanyang studio ay naging lugar ng tawa, pagkamalihayin at pag-asa. Ngayon kapag tinitingnan ni Ben ang kanyang mga pintura, naalala niya ang gabi sa ilalim ng mga bituin. Ang kanyang puso ay napuno ng kalayaan dahil natutunan niyang ang kanyang halaga ay hindi nakasalalay sa mga papuri o pagtanggi. Ang kanyang layunin ay ang magbigay inspirasyon at ang bawat stroke ng kanyang brush ay isang patunay ng aking pag-ibig na dumadaloy sa kanya. Ang kanyang mga likha ay nagsimulang maipakita sa maliliit na exhibit, ngunit higit sa lahat, ang kanyang kagalakan ay nagmula sa pagbabahagi ng kanyang talento sa mundo. Minamahal ko, tulad ni Ben, ikaw ay may talento, isang regalo na ibinigay ko sa iyo. Huwag kang matakot na gamitin ito kahit na ang mundo ay hindi agad nakakakita ng halaga nito. Ang iyong mga likha, ang iyong mga salita, ang iyong mga gawa, lahat ng iyon ay mahalaga. Magpinta ka, magsulat ka, mangarap ka, at magtiwala ka na. Ako ang kasama mo sa bawat hakbang. Anak ko, ang iyong buhay ay isang canvas. Isang malawak na espasyo kung saan ang bawat araw ay nagdadala ng bagong kulay, bagong hugis at bagong kwento. Isipin mo ito, ikaw ay isang pintor at ang bawat sandali ng iyong buhay ay isang stroke ng iyong brush. May mga bahagi ng iyong canvas na puno ng mga kulay ng kagalakan, ang mga ngiti ng iyong pamilya, ang mga sandali ng tagumpay, ang mga pagkakataong nararamdaman mo ang init ng araw sa iyong balat. Ngunit may mga bahagi rin na puno ng dilim, ang mga gabing umiiyak ka ng tahimik, ang mga araw na pakiramdam mo ay nawawala ka, ang mga sugat na nagtatago sa likod ng iyong mga tawa. Ngunit naririto ako, ang pintor na hindi kailanman sumusuko. Ang bawat stroke ng aking kamay ay nagdadala ng bagong pag-asa, bagong layunin. Huwag kang matakot sa mga madilim na bahagi ng iyong canvas, sapagkat doon ko inilalagay ang pinakamaliwanag na liwanag. Ang iyong mga pagkakamali, ang iyong mga sakit, ang iyong mga kabiguan, lahat ng iyon ay bahagi ng isang mas malaking larawan na aking dinidisenyo. Tulad ng isang pintor na gumagawa ng obra maestra, alam ko kung saan patungo ang bawat linya, bawat kulay, bawat detalye. Isipin mo ang isang tradisyonal na pagdiriwang sa iyong barangay, ang mga kulay ng banderitas na nakasabit sa mga kalye, ang mga sayaw ng mga bata sa harap ng entablado, ang mga kwento ng mga matatanda habang naghahanda ng lechon. Ang bawat bahagi ng pagdiriwang ay may layunin, kahit ang mga simpleng dekorasyon o ang mga pagkain sa hapag. Ganyan ang iyong buhay, anak ko. Ang mga sandali ng kagalakan ay tulad ng mga banderitas na nagbibigay kulay at saya. Ang mga sandali ng sakit ay tulad ng mga oras ng paghahanda. Mahirap, ngunit kinakailangan upang makumpleto ang pagdiriwang. Hayaan mong magkwento. Ako ng isang maikling halimbawa.
Si Rosa, isang ina mula sa isang maliit na nayon, ay nawala ng kanyang asawa sa isang aksidente. Ang kanyang canvas na dating puno ng mga kulay ng pag-ibig at pangarap ay biglang natakpan ng madilim na ulap. Ngunit sa kanyang katahimikan, narinig niya ang aking tinig. Rosa, ang iyong sakit ay bahagi ng isang mas malaking larawan. Magtiwala ka. Nagsimula siyang magboluntaryo sa simbahan, nagbabahagi ng kanyang mga kwento sa iba. Ang kanyang sakit ay naging inspirasyon sa mga nangangailangan ng pag-asa. Ang kanyang canvas na dating madilim ay unti-unting napuno ng mga bagong kulay, ang mga ngiti ng mga hinintay niya, ang mga dasal na sama-samang inialay. Anak ko, ang iyong mga sugat ay hindi lamang mga peklat. Ang mga ito ay mga tanda ng iyong laban, ng iyong tapang. Ang iyong mga pagkakamali ay hindi ang katapusan ng iyong kwento. Ang mga ito ay mga aral na nagbibigay hugis sa iyong hinintay. Hinihikayat kita ngayon na tingnan ang iyong canvas. Ano ang mga kulay na nakikita mo? Ano ang mga bahagi na nais mong baguhin? Maglaan ng sandali upang mag-isip at magtiwala na ako ang Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay para sa kabutihan mga nagmamahal sa akin. Ang iyong buhay ay isang obra maestra at bawat sandali ay bahagi ng aking plano. Sa bawat umaga kapag ikaw ay gumigising, anak ko, tandaan mo na ako ay naririto, naghihintay na makipag-usap sa iyo. Ang iyong mga dasal, kahit gaano kasimple, ay musika sa aking mga tainga. Ang iyong mga salita, kahit na puno ng pag-aalinlangan o takot, ay tulad ng mga liham na binubuksan ko ng may pag-ibig. Ang bawat sandali na inialay mo sa akin, sa pagdarasal, sa pagmumuni-muni, sa pagpapasalamat, ay isang hakbang patungo sa aking puso kung saan naghihintay ang kapayapaan na hinintay mo. Isipin mo ang isang umaga sa iyong tahanan. Ang amoy ng bagong timplang kape ay umaalingasaw sa kusina. Ang mga ibon ay umaawit sa labas at ang mga sinag ng araw ay sumisilip sa iyong bintana. Sa sandaling ito, inaanyayahan kita na maglaan ng ilang minuto upang makipag-usap sa akin. Hindi kailangang maging magarbo ang iyong dasal. Maari itong maging kasing simple ng, Panginoon, salamat po sa bagong araw na ito. Tulungan mo po akong harapin ang mga hamon ngayon. Ang mga salitang ito, kapag sinabi ng may puso, ay tulad ng mga buto ng mustasa, maliit, ngunit may kapangyarihang lumago ng higit sa iyong inaakala. Ang pagpapasalamat ay isang makapangyarihang gawa. Sa kulturang Pilipino, ang pagpapasalamat ay bahagi ng ating buhay. Ang pagbibigay ng pasasalamat sa mga tumulong, ang pag-aalay ng pagkain sa mga bisita, ang mga simpleng salamat po sa mga estranghero. Ganyan din ang dapat nating gawin sa akin. Kapag ikaw ay nagpapasalamat, kahit sa maliliit na bagay, isang sinag ng araw, isang ngiti mula sa isang kaibigan, isang sandali ng katahimikan, ang iyong puso ay nagiging mas bukas sa aking mga pagpapala. Subukan mo ito ngayon, isipin ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo. Maaring ito ay ang pagkain sa iyong hapag, ang kalusugan ng iyong pamilya, o ang pagkakataong makarinig ng mensaheng ito. Kapag iniisip mo ang mga ito, damhin ang kagalakan na dulot ng pagpapasalamat. Kapag ikaw ay humihingi ng tulong, anak ko, ako ay nakikinig. Maaring pakiramdam mo minsan ay parang ang iyong mga dasal ay hindi nasasagot. Ngunit tandaan mo, ang aking mga sagot ay dumating sa tamang panahon, sa tamang paraan. Tulad ng isang magulang na nagbibigay ng kung ano ang kailangan ng kanyang anak, ako ay nagbigay ng lakas, karunungan at pag-ibig na kailangan mo. Hinihikayat kita na gawin ito sa bawat gabi bago matulog, maglaan ng sandali upang magdasal. Sabihin mo, Panginoon, inilalagay ko ang aking mga alalahanin sa iyong mga kamay. Gabayan mo po ako. Ang simpleng gawaing ito ay tulad ng pagpapahinga sa ilalim ng lilim ng isang puno pagkatapos ng mahabang araw. Ito ay nagbibigay ng kapayapaan at bagong lakas. Kung ikaw ay nahihirapan sa pagdarasal, huwag kang mag-alala. Maari kang magsimula sa pamamagitan ng pagbabasa ng isang bersikulo mula sa Biblia. Tulad ng Panginoon ng aking pastol, hindi ako magkukulang. Awit 23:1. O kaya, maari kang makinig sa isang awitin ng pagsamba, tulad ng mga kantang narinig sa simbahan tuwing linggo. Ang mahalaga ay buksan mo ang iyong puso. Ako ay naririto.
handang magbigay ng kapayapaan sa gitna ng iyong mga bagyo at lakas sa gitna ng iyong mga laban. Isang araw, may isang binatang nagngangalang Carlo, isang guro sa isang maliit na nayon na napapaligiran ng mga bukirin at ilog. Ang kanyang silid-aralan ay simple, mga upuang gawa sa kahoy, isang lumang pisara at mga poster ng alpabeto na gawa ng kanyang mga estudyante. Si Carlo ay puno ng pangarap nung siya ay nagsimula bilang guro. Nais niyang baguhin ang buhay ng kanyang mga estudyante na karamihan ay mula sa mahihirap na pamilya. Ngunit habang tumatagal, ang kanyang sigasig ay unti-unting naubos. Ang kanyang mga estudyante ay madalas na hindi nakikinig, naglalaro habang siya ay nagtuturo o hindi nakakapasok dahil kailangang tumulong sa kanilang mga magulang sa bukid. Dagdag pa rito, ang pamilya ni Carlo ay nahihirapan sa pera. Ang kanyang suweldo bilang guro ay halos hindi sapat para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang kanyang ina ay madalas na nagkakasakit at ang kanyang kapatid ay nangangailangan ng tulong para sa pag-aaral. Pakiramdam ni Carlo ay parang ang kanyang mga pagsisikap ay walang saysay. Para saan pa ang pagtuturo ko kung walang nagbabago? Tanong niya sa sarili habang tinititigan ang kanyang mga lesson plan sa gabi. Ang kanyang mga pangarap na dating parang mga bituin sa kalangitan ay unti-unting natatakpan mga ulap ng pag-aalinlangan. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa paaralan, huminto si Carlo sa isang maliit na simbahan sa kanilang nayon. Ang simbahan ay tahimik, na may mga kandilang nagbibigay ng malambot na liwanag sa altar. Umupo siya sa isang pew, yumuko at nagdasal, "Panginoon, pakikalakas loob po. Hindi ko na alam kung paano magpatuloy." Sa katahimikan, naramdaman niya ang aking haplos tulad ng isang banayad na simoy ng hangin. Sinabi ko sa kanya, "Carlo, anak ko, ang bawat salita mo sa iyong mga estudyante ay isang binhi. Kahit hindi mo makita ang bunga ngayon, ito ay lalago sa tamang panahon." Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng bagong liwanag sa puso ni Carlo. Kinabukasan, bumalik siya sa kanyang silid-aralan ng may bagong layunin. Sa halip na mag-focus sa mga pagkukulang ng kanyang mga estudyante, nagsimula siyang makipag-usap sa kanila tungkol sa kanilang mga pangarap. Isang araw, tinanong niya ang isang batang lalaki na nagngangalang Paulo, "Paulo, ano ang gusto mong maging paglaki mo?" Sumagot si Paulo nahihiya, "Gusto ko pong maging doktor, pero mahirap po yun." Ngumiti si Carlo at sinabi, "Paulo, ang bawat araw na natututo ka ay isang hakbang patungo sa pangarap mo. Huwag kang susuko." Unti-unti, napansin ni Carlo ang maliliit na pagbabago. Si Paulo ay nagsimulang maging mas maingat sa kanyang pag-aaral. Ang iba pang mga estudyante ay nagsimulang magbahagi ng kanilang mga kwento at ang silid-aralan ay naging lugar ng pag-asa at pagtutulungan. Si Carlo ay nagsimula ring mag-organisa ng mga simpleng aktibidad tulad ng pagtatanim ng gulay sa likod ng paaralan upang turuan ang kanyang mga estudyante ng halaga ng pagsisikap at komunidad. Ang kanyang mga pagsisikap ay hindi lamang nagbigay inspirasyon sa kanyang mga estudyante kundi pati na rin sa kanyang mga kapwa-guro. Makalipas ang mga taon, isang araw, isang binata ang bumisita kay Carlo sa paaralan. Ito ay si Paulo, na ngayon ay isang doktor na nagtatrabaho sa isang klinika sa kanilang nayon. "Sir Carlo, salamat po," sabi ni Paulo, puno ng pasasalamat. "Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po naabot ang pangarap ko." Ang puso ni Carlo ay napuno ng kagalakan. Ang kanyang mga pagsisikap na dating inakala niyang walang saysay ay nagbunga hindi dahil sa kanyang lakas, kundi dahil sa aking katapatan. Minamahal ko, ang kwento ni Carlo ay isang paalala na ang iyong mga pagsisikap ay hindi kailanman nasasayang. Ang bawat salita mo, bawat gawa, bawat sandali ng pag-ibig ay isang binhi na itinanim sa lupa ng aking plano. Magtiwala ka, anak ko, at magpatuloy. Ang iyong mga binhi ay lalago at ang iyong buhay ay magiging patunay ng aking pag-ibig. Minamahal ko, ang iyong buhay ay tulad ng isang malawak na bukirin, isang lupang puno ng potensyal, naghihintay ng mga binhing itinanim ng iyong mga kamay. Ang bawat mabuting gawa mo, bawat ngiti na ibinabahagi mo, bawat sandali ng kabutihan ay isang binhi na itinanim sa lupa ng aking plano. Maaring hindi mo agad makita ang bunga,
tulad ng isang magsasaka na nagtatanim ng palay sa ilalim ng araw, naghihintay ng ulan. Ngunit magtiwala ka, anak ko, ang ani ay darating. Ang iyong mga pagsisikap ay hindi nasasayang. Ang iyong mga luha ay hindi nawawala. Ako ang Diyos na nakakakita sa lahat na nagtitipon ng bawat sandali ng iyong buhay at ginagawa itong bahagi ng isang magandang plano. Isipin mo ang isang umaga sa isang probinsya kung saan ang mga magsasaka ay maagang gumigising upang magtanim. Ang lupa ay tuyo, ang araw ay mainit, at ang ulan ay hindi pa dumarating. Ngunit patuloy silang nagtatanim dahil alam nila na ang bawat binhi ay may pangako ng buhay. Ganyan ang iyong buhay, anak ko. Ang mga binhi ng iyong kabutihan, ang mga pagkakataong tinulungan mo ang isang estranghero, ang mga dasal na inialay mo para sa iba, ang mga sandaling pinili mo ang pag-ibig sa kabila ng sakit, ay lalago sa tamang panahon. Ang mga ito ay tulad ng mga puno ng mangga na nagbibigay ng lilim at prutas pagkatapos ng maraming taon ng pag-aalaga. Ang bawat uri ng binhi ay may sariling layunin. Ang binhi ng kabutihan ay nagdudulot ng pagkakaisa sa iyong komunidad, tulad ng mga pagkakataong nagboluntaryo ka sa barangay o nagdala ng pagkain sa isang kapitbahay. Ang binhi ng pagpapatawad ay nagpapagaling sa mga sugat ng nakaraan, tulad ng pagkakataong pinili mong makipag-ayos sa isang kaibigan pagkatapos ng hindi pagkakaunawaan. Ang binhi ng pananampalataya, kahit kasing liit ng buto ng mustasa, ay may kapangyarihang ilipat ang mga bundok. Tulad ng sinabi sa Mateos 28, kung may pananampalataya kayo na kasing laki ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka at ito ay lilipat. Ang bawat binhi, gaano man kaliit, ay bahagi ng aking plano para sa iyo. Hayaan mong magkwento ako ng isang maikling halimbawa. Si Ana, isang ina mula sa isang maliit na bayan, ay laging nagbibigay ng kanyang oras sa simbahan kahit na ang kanyang pamilya ay nahihirapan sa pera. Isang araw, tinulungan niya ang isang batang babae na nagngangalang Sara sa pag-aaral ng katekismo. Hindi niya inaasahan ang anumang kapalit. Ngunit makalipas ang mga taon, si Sara, na ngayon ay isang guro, ay bumalik upang pasalamatan si Ana. Ang binhi ng kabutihan ni Ana ay lumago, nagbigay inspirasyon kay Sara na maglingkod din sa kanilang komunidad. Ang kwento ni Ana ay isang paalala na ang bawat gawa mo ay may epekto, kahit hindi mo ito agad nakikita. Sa kulturang Pilipino, ang pagtatanim ay hindi lamang tungkol sa sarili. Ito ay tungkol sa pamilya, sa komunidad, sa hinintay. Tulad ng mga ninuno natin na nagtatanim ng palay para sa susunod na henerasyon, ang iyong mga binhi ay magbibigay ng bunga hindi lamang para sa iyo, kundi para sa mga hinintay mo. Maaring ito ay ang mga aral na itinuro mo sa iyong mga anak, ang mga kwentong ibinahagi mo sa iyong mga kaibigan, o ang mga dasal na inialay mo para sa mundo. Ang bawat isa ay isang binhi na nagdudulot ng pagbabago. Hinihikayat kita ngayon na maglaan ng sandali upang mag-isip, ano ang mga binhi na itinanim ko sa aking buhay? Ano ang mga binhi na nais kong itanim ngayon? Kumuha ng papel at isulat ang 3 bagay na nais mong gawin. Marahil ang pagtulong sa isang kaibigan, ang pag-aaral ng bagong kasanayan, o ang pagdarasal ng mas madalas. Pagkatapos, magdasoon, tulungan mo po akong magtanim ng mga binhing ito ng may pag-ibig. Ang simpleng gawaing ito ay tulad ng paghanda ng lupa para sa isang masaganang ani. Anak ko, kapag ang mga araw ay mahirap at ang lupa ay tila tuyo, tandaan mo na ako ang Diyos na nagpapadala ng ulan. Ang iyong mga binhi ay lalago at ang iyong bukirin ay magiging isang patunay ng aking katapatan. Magpatuloy ka sa pagtatanim, sa pag-ibig, sa pananampalataya at sa pag-asa. Ang ani ay darating at ito ay magiging mas maganda kaysa sa iyong mga pangarap. Kung ngayon ay nararamdaman mo ang lamig ng gabi, ang bigat ng mga problema o ang kalungkutan ng kawalan, anak ko, hayaan mo akong maging iyong kanlungan. Tulad ng isang pastol na nagpoprotekta sa kanyang mga tupa, ako ay naririto, hinintay ka, handang yakapin ka. Ang iyong mga sugat ay hindi ang katapusan ng iyong kwento. Ang mga ito ay mga palatandaan ng iyong tapang, ng iyong laban, ng iyong pag-asa. At ako ang Diyos na gumagaling, na nagpapabago, na nagbibigay ng bagong simula.
Ang sakit ay bahagi ng buhay tulad ng mga ulan sa tagulan na dumarating sa ating mga nayon. Maaring ito ay ang sakit ng pagkawala, ang isang mahal sa buhay na umalis, ang isang pangarap na nawala, o ang isang pagkakataon na hindi natupad. Maaring ito ay ang sakit ng kalungkutan kapag pakiramdam mo ay nag-iisa ka kahit napapaligiran ng mga tao. O marahil ito ay ang sakit ng katawan, ang mga gabing hindi ka makatulog dahil sa hapdi o pag-aalala. Ano man ang anyo ng iyong sakit, anak ko, alam ko ito. Ang bawat luha mo ay aking natipon, tulad ng sinabi sa awit 56:8, inyong binilang ang aking mga pag-alagala. Ilagay ninyo ang aking mga luha sa inyong sisidlan. Isipin mo ang isang ina na nagngangalang Clara na nawala ng kanyang anak sa isang sakit. Ang kanyang mga araw ay puno ng katahimikan at ang kanyang tahanan na dating puno ng tawa ay naging malamig. Ngunit isang araw, habang naglalakad siya sa isang hardin, nakita niya ang isang bulaklak na tumutubo sa gitna ng mga bato. Doon, naramdaman niya ang aking tinig. Clara, ang iyong sakit ay hindi ang katapusan. Tulad ng bulaklak na ito, ikaw ay lalago muli. Mula noon, nagsimula siyang magsulat ng mga liham para sa kanyang anak na ibinabahagi ang kanyang pag-ibig at alaala. Ang kanyang mga liham ay naging inspirasyon sa iba at ang kanyang puso ay unti-unting gumaling. Anak ko, ang iyong sakit ay hindi isang parusa. Ito ay isang bahagi ng iyong paglalakbay. Tulad ng isang puno na hinintay ang taglamig bago muling mamukadkad, ang iyong mga sugat ay naghahanda sa iyo para sa isang bagong panahon ng kagalakan. Hinihikayat kita ngayon na gawin ito. Isulat ang isang bagay na nagpapabigat sa iyo, isang sakit, isang alaala o isang takot. Pagkatapos, ilagay ang papel na iyon sa harap ng isang kandila at magdasal. Panginoon, inilalagay ko ang sakit na ito sa iyong mga kamay. Tulungan mo po akong maghilom. Ang gawaing ito ay tulad ng pagbubukas ng bintana sa isang madilim na silid na nagpapahintulot sa liwanag na pumasok. Sa kulturang Pilipino, ang sakit ay madalas na dinadala natin ng sama-sama. Isipin mo ang isang lamay kung saan ang mga kaibigan at pamilya ay nagtitipon upang magdasal at magbahagi ng mga kwento. Ganyan ang aking pag-ibig para sa iyo, hindi ka hinintay na mag-isa. Kapag ikaw ay nasasaktan, ako ay naririto, handang magbigay ng haplos tulad ng isang ina, gabay tulad ng isang ama, at pag-asa tulad ng isang kaibigan. Huwag kang matakot na humingi ng tulong, sa akin, sa iyong pamilya, o sa iyong komunidad. Ang bawat hakbang mo patungo sa paggaling ay isang patunay ng iyong lakas. Kung ang gabi ay tila masyadong madilim, tandaan mo ang aking pangako. Dumating man ang umaga, darating din ang kagalakan. Ang iyong mga sugat ay magiging mga kwento ng tagumpay. Ang iyong mga luha ay magiging mga ilog ng pag-asa. Magtiwala ka, anak ko, at hayaan mo akong maging iyong liwanag sa gitna ng dilim. Isang babayang nagngangalang Lila, isang manunulat na naninirahan sa isang tahimik na bayan malapit sa dagat. Ang kanyang mga tula ay dating tulad ng mga alon, puno ng buhay, umaagos ng may ritmo, at nagdadala ng emosyon sa bawat linya. Ang kanyang mga salita ay nagbibigay inspirasyon sa mga mambabasa, mula sa mga kabataan na nangangarap hanggang sa mga matatanda na naghihintay ng mga alaala. Ngunit isang araw, ang kanyang pluma ay tumigil sa pagsulat. Ang kanyang mga tula, na dating puno ng kulay, ay naging malamig at walang laman. Ang inspirasyon na dating dumadaloy tulad ng ilog ay natuyo, at ang kanyang puso ay napuno ng katahimikan. Ang buhay ni Lila ay nagbago pagkatapos ng isang serye ng mga hamon. Ang kanyang ina, na siyang laging sumusuporta sa kanyang pagsusulat, ay nagkasakit at yumao. Ang kanyang mga kaibigan, na dating humanga sa kanyang mga tula, ay unti-unting nawala dahil sa kanya-kanyang buhay. Ang kanyang maliit na tindahan ng libro kung saan siya nagbabasa ng kanyang mga tula tuwing Sabado ay isinara dahil sa kakulangan ng kita. Pakiramdam ni Lila ay parang nawala ang kanyang boses. Sa gabi, habang nakaupo sa kanyang mesa, tinititigan ng mga blankong papel, naramdaman niya ang bigat ng kanyang pagkabigo. Panginoon, bakit nawala ang aking inspirasyon? Tanong niya sa sarili habang ang mga luha ay tumutulo sa kanyang pisngi.
Isang umaga, nagpasya si Lila na maglakad sa dalampasigan, isang lugar na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ang mga alon ay humampas sa baybayin at ang pagsikat ng araw ay nagpinta ng ginto sa kalangitan. Habang naglalakad, nakita niya ang isang batang babae na nagtitipon ng mga kabibe. Ang batang babae ay ngumiti at nag-alok ng isang kabibe kay Lila na nagsabing, "Ate, maganda po ito, tulad ng mga tula." Ang simpleng sandaling iyon ay tulad ng isang sinag ng liwanag sa puso ni Lila. Sa katahimikan ng dalampasigan, naramdaman niya ang aking tinig. "Lila, anak ko, ang bawat salita mo ay mahalaga. Huwag kang matakot na magsimula muli. Ang iyong mga laban, ang iyong mga pag-asa, ang iyong mga pangarap, lahat ng iyon ay mga tula na naghihintay na isulat." Ang mga salitang iyon ay tulad ng isang hangin na nagpapalipad muli ng saranggola ng kanyang puso. Bumalik si Lila sa kanyang tahanan, kinuha ang kanyang pluma at nagsimulang magsulat, hindi para sa mga mambabasa kundi para sa kanyang sarili. Isinulat niya ang kanyang sakit, ang mga gabing umiyak siya para sa kanyang ina, ang mga araw na naramdaman niya ang pag-iisa. Isinulat niya ang kanyang pag-asa, ang mga pangarap na itinago niya, ang mga sandaling kagalakan tulad ng ngiti ng batang babae sa dalampasigan. Ang kanyang mga tula ay naging mas tapat, mas malalim, at puno ng emosyon na dating hinintay niya. Isang araw, nagpasya si Lila na ibahagi ang kanyang mga bagong tula sa isang maliit na pagtitipon sa kanyang barangay. Sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, nagbasa siya ng isang tula tungkol sa kanyang ina, na naglalarawan ng kanyang mga alaala tulad ng mga bulaklak na hindi kailanman nalalanta. Ang mga tao ay napaluha, ngunit ang kanilang mga ngiti ay puno ng pag-asa. Isang matandang babae ang lumapit kay Lila pagkatapos ng pagtitipon at nagsabi, "Anak, ang tula mo ay nagpaalala sa akin ng aking sariling ina. Salamat sa pagbibigay ng boses sa aking nararamdaman." Ang sandaling iyon ay nagbigay kay Lila ng bagong layunin. Mula noon, nagsimulang magsulat si Lila ng mga tula na nagbibigay inspirasyon sa libu-libong tao. Ang kanyang mga salita ay naging tulad ng mga ilaw sa gabi na gumagabay sa mga nawawala. Nag-organisa siya ng mga workshop sa pagsusulat para sa mga kabataan sa kanyang bayan. Tinulungan silang isulat ang kanilang mga kwento. Ang kanyang tahanan na dating tahimik ay naging lugar ng pagkamalikhain, kung saan ang mga bata ay tumatawa habang nagbabahagi ng kanilang mga tula. Ang kanyang tindahan ng libro ay muling binuksan, at ang kanyang mga tula ay naging bahagi ng mga aklat na ibinabahagi sa mga paaralan. Ngayon, kapag naglalakad si Lila sa dalampasigan, naalala niya ang umaga kung saan narinig niya ang aking tinig. Ang kanyang puso ay muling napuno ng layunin, at ang kanyang mga tula ay patunay ng aking pag-ibig na laging nagbibigay ng bagong simula. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa pagbabalik ng inspirasyon. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng kanyang boses, ng kanyang lakas at ng kanyang kakayahang magbigay liwanag sa mundo. Minamahal ko, tulad ni Lila, ikaw ay may boses. Ang iyong mga salita, ang iyong mga gawa, ang iyong mga pangarap, lahat ng iyon ay mahalaga. Huwag kang matakot na magsimula muli na ibahagi ang iyong kwento na mangarap ng mas malaki. Ako ang Diyos na nagbibigay ng inspirasyon, na nagbubukas ng mga pinto, na nagbibigay ng lakas sa bawat hakbang. Magpatuloy ka, anak ko, at hayaan mo ang iyong buhay na maging isang tula ng pag-ibig, pag-asa. Anak ko, ikaw ay may boses, isang natatanging melodiya na ibinigay ko sa iyo upang punan ang mundo ng pag-ibig at pag-asa. Ang iyong mga salita, ang iyong mga gawa, ang iyong mga pangarap, lahat ng iyon ay mahalaga tulad ng mga bituin na nagbibigay liwanag sa kalangitan ng gabi. Huwag kang matakot na magbahagi, na magsimula muli, na mangarap ng mas malaki. Ako ang Diyos na nagbibigay ng inspirasyon, na nagbubukas ng mga pinto, na nagbibigay ng lakas sa bawat hakbang. Kapag ikaw ay nadapa, ako ang mag-aangat sa iyo. Kapag ikaw ay nagtagumpay, ako ang magdiriwang kasama mo. Isipin mo ang isang bata sa isang barangay na nagtatago ng kanyang mga pangarap dahil natatakot siyang pagtawanan. Marahil ikaw ay ganoon din minsan. Itinago mo ang iyong mga ambisyon, natakot na subukan o nag-alinlangan sa iyong sariling halaga.
Ngunit naririto ako upang sabihin sa iyo, ikaw ay sapat. Ikaw ay aking nilikha, isang kayamanan na walang kapantay tulad ng sinabi sa awit 139 verse 14. Kahanga-hanga ang pagkakagawa sa akin, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Ang iyong halaga ay hindi nakasalalay sa opinyon ng iba, sa iyong mga nagawa o sa mga bagay na hawak mo. Ito ay nakasalalay sa aking pag-ibig na hindi kailanman magbabago. Ang bawat isa sa atin ay may natatanging regalo. Maaring ikaw ay isang mang-awit na ang boses ay nagdudulot ng kagalakan sa mga pagtitipon ng pamilya. Maaring ikaw ay isang guro na nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan sa iyong komunidad. O marahil ikaw ay isang simpleng magulang na ang mga yakap at payo ay nagbibigay lakas sa iyong mga anak. Ano man ang iyong regalo, gamitin mo ito ng may tapang. Tulad ng isang parol na sinisindihan tuwing Pasko, ang iyong liwanag ay maaring magbigay gabay sa iba kahit sa pinakamadilim na gabi. Hayaan mong magkwento. Ako ng isang halimbawa. Si Elena, isang dalaga mula sa isang maliit na nayon, ay nangarap maging isang manunulat. Ngunit ang kanyang mga kaibigan ay laging nagsasabi, hindi praktikal ang pagsusulat, maghanap ka ng tunay na trabaho. Pakiramdam ni Elena ay parang ang kanyang pangarap ay isang bula na madaling pumutok. Isang gabi, habang nagbabasa siya ng isang lumang aklat ng mga tula, naramdaman niya ang aking tinig. Elena, ang iyong mga salita ay mahalaga. Isulat mo ang iyong kwento. Kinabukasan, nagsimula siyang magsulat ng isang blog tungkol sa buhay sa probinsya, ang mga kwento ng mga magsasaka, ang mga tradisyon ng kanilang barangay, ang mga simpleng kagalakan ng pamilya. Ang kanyang blog ay naging inspirasyon sa libu-libong tao at isang publisher ang nagalok sa kanya na maglathala ng isang aklat. Ang pangarap ni Elena na dating itinago ay naging isang ilaw na nagbigay pag-asa sa iba. Anak ko, ang iyong mga pangarap ay tulad ng mga bini na itinanim sa iyong puso. Huwag kang matakot na alagaan ang mga ito, kahit na ang mundo ay nagsasabing imposible. Sa kulturang Pilipino, ang pangarap ay madalas na konektado sa pamilya at komunidad. Maaring nangangarap ka ng mas magandang buhay para sa iyong mga anak, ng isang negosyo na makakatulong sa iyong barangay o ng isang talento na maibabahagi sa mundo. Ano man ang iyong pangarap, magsimula ka sa maliliit na hakbang. Kung nais mong maging artista, magsimula sa isang sketch. Kung nais mong maging negosyante, magsaliksik ng mga ideya. Kung nais mong maging mas malapit sa akin, maglaan ng ilang minuto para magdasal. Hinihikayat kita ngayon na gawin ito. Isulat ang isang pangarap na nais mong tuparin. Maaring ito ay isang bagay na matagal mo nang hinintay o isang bagong ideya na sumibol sa iyong puso. Pagkatapos, isulat ang isang maliit na hakbang na maaari mong gawin ngayon patungo sa pangarap na iyon. Marahil ang pagbabasa ng isang aklat, pagtatanong sa isang kaibigan o pagdarasal para sa gabay. Sabihin mo, Panginoon, tulungan mo po akong gawin ang hakbang na ito ng may tapang. Ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay isang patunay ng iyong pananampalataya. Kapag ikaw ay natatakot, tandaan mo na ako ang iyong lakas. Kapag ikaw ay nag-aalinlangan, tandaan mo na ako ang nagbigay ng iyong mga pangarap. At kapag ikaw ay nagtagumpay, tandaan mo na ako ay naririto, nagdiriwang kasama mo. Ang iyong buhay ay isang pagkakataon upang lumikha, magbigay inspirasyon at mag-iwan ng bakas ng pag-ibig sa mundo. Kaya't magpatuloy ka, anak ko. Mangarap ng malaki, magbahagi ng bukas, at magtiwala na ako ang kasama mo sa bawat sandali. Sa bawat sandali ng iyong buhay, anak ko, ako ay naririto. Kapag ikaw ay natatakot, ako ang iyong kapayapaan. Kapag ikaw ay nalulungkot, ako ang iyong kagalakan. Kapag ikaw ay nawawala, ako ang iyong gabay. Ang aking pag-ibig ay hindi kailanman magbabago. Ito ay tulad ng isang ilog na walang katapusan, umaagos sa iyong puso, nagbibigay buhay sa bawat bahagi ng iyong pagkatao. Tulad ng dagat na laging bumabalik sa dalampasigan, tulad ng mga bundok na nakatayo ng matatag sa gitna ng mga bagyo. Ang aking pag-ibig ay laging naroroon, handang yakapin ka, gabayan ka, at buhatin ka sa bawat laban. Isipin mo ang isang gabi sa iyong tahanan kung saan ang mga ilaw ay malabo at ang mga tunog ng mga kuliglig ay pumupuno sa hangin. Sa sandaling ito,
inaanyayahan kita na damhin ang aking presensya. Isara mo ang iyong mga mata at hayaan mong ang aking pag-ibig ay tulad ng isang kumot na yumayakap sa iyo na nagbibigay ng init sa gitna ng malamig na gabi. Ang iyong buhay sa lahat ng kagandahan at hamon nito ay isang kwento ng pag-ibig. Aking pag-ibig para sa iyo na nagsimula bago ka pa ipinanganak at magpapatuloy hanggang sa walang hanggan. Tulad ng sinabi sa Jeremiah 31 verse 3, minamahal kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't hinintay kita ng may katapatan. Ang iyong paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pagtagumpayan ng mga hamon. Ito ay tungkol sa pagtang aking plano ng iyong layunin ng kagalakan na naghihintay sa kabilang panig. Sa kulturang Pilipino, ang buhay ay madalas na tungkol sa pamilya, komunidad at pananampalataya. Isipin mo ang isang pista sa iyong barangay, ang mga tawanan ng mga bata, ang maawitin ng mga matatanda, ang mga pagkain na ibinabahagi sa hapag. Ang iyong buhay ay tulad ng pistang ito, puno ng mga sandali ng kagalakan, ng pagtutulungan, ng pag-ibig. At ako ang Diyos na naririto, nagdiriwang kasama mo, nagbibigay ng lakas sa bawat hakbang. Hayaan mong magkwento ako ng isang huling halimbawa. Si Jose, isang manggagawa sa isang lungsod, ay dating nawalan ng pag-asa. Ang kanyang trabaho ay mabigat, ang kanyang suweldo ay maliit, at ang kanyang pamilya ay malayo. Ngunit isang araw, habang nagdarasal siya sa isang maliit na kapilya, narinig niya ang aking tinig. Jose, Ianakob, Tandu, ang iyong buhay ay mahalaga. Mula noon, nagsimula siyang magbahagi ng mga ngiti sa kanyang mga katrabaho, magboluntaryo sa isang charity, at magsulat ng mga liham sa kanyang pamilya. Ang kanyang buhay, na dating parang madilim na ulap, ay unti-unting napuno ng liwanag. Ngayon si Jose ay isang leader sa kanyang komunidad na nagbibigay inspirasyon sa iba sa pamamagitan kanyang kabutihan. Anak ko, ang iyong buhay ay puno ng mga pagkakataon upang magliwanag. Ang bawat araw ay isang bagong simula, isang pagkakataon upang mangarap, magbigay at magtiwala. Hinihikayat kita ngayon na gawin ito. Maglaan ng sandali upang mag-isip tungkol sa iyong hinintay. Ano ang nais mong makamit? Ano ang nais mong iwan sa mundo? Kumuha ng papel at isulat ang iyong sagot. Pagkatapos magdasal, Panginoon, gabayan mo po ako papatungo sa iyong plano. Bigyan mo po ako ng lakas na magpatuloy. Ang simpleng gawaing ito ay tulad ng pagsindi ng isang parol sa gitna ng gabi na nagbigay liwanag sa iyong landas. Huwag kang matakot sa mga hamon, sapagkat ako ang iyong lakas. Huwag kang mag-alinlangan sa iyong halaga, sapagkat ikaw ay aking minamahal. At kapag ikaw ay pagod, magpahinga sa aking mga bisig at hayaan mo akong magbigay sa iyo ng bagong lakas. Ang iyong paglalakbay ay isang patunay ng aking pag-ibig at ang bawat hakbang mo ay isang hakbang patungo sa destinong aking inihanda para sa iyo. Tulad ng isang ilog na umaagos patungo sa dagat, ang iyong buhay ay patungo sa isang layunin na mas malaki kaysa sa iyong mga pangarap. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, kung ito ay nagbigay sa iyo ng pag-asa o inspirasyon, inanyayahan kita na magbahagi ng iyong kwento. Sabihin mo sa isang kaibigan kung paano ka hinintay ng aking pag-ibig o isulat ang iyong saloobin sa isang journal. Ang iyong boses ay mahalaga at ang iyong kwento ay maaring maging ilaw sa iba. Bilang tanda ng iyong suporta, hinihikayat kita na i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel na ito. Ang iyong maliit na gawa ay tulad ng isang binhi na nagbigay daan sa mensaheng ito na maabot ang mas maraming puso na nangangailangan ng aking pag-ibig. Ngunit higit sa lahat, inaanyayahan kita na magpatuloy sa paglalakbay kasama ko. Maglaan ng oras bawat araw upang magdasal, magpasalamat at mangarap. Sumali sa iyong komunidad, marahil sa isang grupo ng panalangin, isang proyekto sa barangay, o isang simpleng pagtitipon ng pamilya. Ang bawat sandali na ibinabahagi mo ang aking pag-ibig ay isang hakbang patungo sa isang mundong puno ng liwanag. Magkasama, ipagpatuloy natin ang pagtatanim ng mga binhi ng pag-asa, pagpapatawad at kabutihan. Bilang pagtatapos, hayaan mo akong magalay ng isang dasal para sa iyo. Minamahal kong anak, binabaspasan kita ng aking kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa.
Binibigyan kita ng lakas upang harapin ang bawat hamon at pag-asa upang mangarap ng malaki. Naway ang iyong puso ay mapuno ng aking pag-ibig at naway ang iyong buhay ay maging isang awitin ng kagalakan. Sa ngalan ng aking pag-ibig, Amen. Anak ko, magpatuloy ka. Magtiwala. Mangarap. Ang aking pag-ibig ay laging kasama mo, ngayon at pagkalanman. Amen.